Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Talakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Mas pinalamnam, mas pinalakas. Now fortified with more vitamins and minerals. Ito ang Italakayan, kung saan ang IT hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang nilalapit sa bayan. Mario Carion po. Joy Salvio. So, isang oras na naman po tayo magkakasama. Isang oras ng talakayan at balitaan. Taliban. Sorry. Pinauso ko. Long time ago. Ayun, so, okay, so episode 70 na tayo. Yes. So, isang maganda, mainit na hapon. Grabe. Sobra, sir. Alam mo yun? Talaga parang ilang oras lang yung ride namin from ITDC to here. Ilang oras? Parang pawis na agad. Ilang oras? Ilang minuto lang. Mga 3 minutes lang. Parang ganun katagal. Hi, Kuya Rene. Salamat sa pagdadrive. Salamat po. Naku, kung wala, matutunaw ka talaga sa labas. Sobra, kaya nga eh. Ayun. Well, kaya buti ngayon at aircon tayo. Salamat po sa may electric fan. Ayun po. So, thank you. So, beat the summer heat with Italakayan. Marami kinalaman tayo eh. So, dapat lamigin sila sa episode natin. Tama ka. Dapat cool. Dapat cool. Ang pinakaswabing oras sa balat ng lupa. May show na ganun eh. Siya daw yung pinakaswabe na basta sa yan. Anyway, let's talk about that another time. So episode 70 po tayo, pero last week's episode dito sa Italakayan. Ano bang nangyari last week? Last week, nag-usap tayo about online marketing eh. Medyo, tungkol sa online marketing. Tapos, kasama natin si Marvin Sanchez, siyang estudyante ng UPDCS, na pinag-usapan natin yung kanyang Tiangge app. Nga pala yung Tiangge app. Yes. Tiangge app. Tiangge. Wala, Tiangge lang, Tiangge. Kay Tiangge, we talked about Tiangge at yung mga ibang mga online apps na at least online apps, yung mga online market na medyo relevant sa atin, yung sulit.com.ph, ang isang napakagandang Easter egg sa sulit.com.ph, hanap mo? Type mo gulo. Kasi ilalabas sa aeroplano, tapos pwede mo pasabugin yung website. Feeling ko marami nag-try nun. Ako. Sige, bahay. Fun. Sobrang naaliw ako. Thank you kay Trixie na nasa booth. Salamat sa Easter egg na yun. Maraming kasiyahan doon. Nag-try rin ako, hanap mo, love? Puro perfume. Diba? Tapos pa yung memorable doon, naghanap ako ng horse, wala lang. Pwede ka bumili na. Pero kaya unggoy. May pangarap unggoy. Pwede. Sige, try ko mamaya. Pero ngayon, yung horse ay 250,000. May kabayo ka na. Tapos merong 1.7 million yung carousel. Mas mura sa kotse. Kabayo na lang tayo. Wala tipid pa sa gas. Anyway, sige, tama na yun. So, check out na lang ninyo. Tiangge.itdc.up.edu.ph para makita yung app nila. Yes. Ayun. Tapos pwede kayo magpa-reserve ng mga pwedeng bilhin sa mga favorite ninyong mga bilihan. Wala na ako ng words. Tsaka yung mga may mga stores dyan na wala pang website, ganyan. Pwede kayong mag-sign in doon sa Tiangge app. Okay. Ayun. So, that was episode 69. Oh no, Joy! Hindi ako nakapanood. Anong gagawin ko? Oh no! Don't fret, Mario. Kung di mo napakinggan ang ating previous episode, pwede mong gawin. Marami kang pwedeng gawin. Marami. Wow! Oo. Una, pwede kang pumunta sa aming website sa ittc.up.edu.ph. Tapos, pwede mong pakinggan ang aming previous episode. At hindi lang yon. Wow! Meron din tayong iTunes podcast. Yan. So, search mo lang UP space E-Talakayan. So, maririnig mo doon mula episode 1 namin hanggang ngayon, episode 70. Tapos, meron din tayong YouTube kung gusto mong makita yung mukha mo. Hey! Hello sa mga televiewers namin. Yay! Ayan. So, search mo lang E-Talakayan. Yan. At meron kaming Facebook and Twitter. So, type nyo lang din, Talakayan. Tapos, pwede kayong mag-post doon ng inyong mga greetings, questions, or pwede kayong sumagot sa aming Facebook question for the day. Pwede rin kayo magpa-request. Ikakanta ko kung may request kayo. Sample. Hindi, wag next time na lang. Request at your own risk. Magpa-request at your own risk. Pero kakantahin ko. May nagpa-request ng ending ng Voltes 5 eh. So, kinanta ko. Intro pala ng Voltes 5. Kinanta ko. So, kung gusto niyo magpa-request na kakantahin ko kasi para ma-discover tayo, di ba? Oo nga naman. Sa The Voice of UP Diliman. Ayun. By the way, may natry akong bagong app kanina. Ano natry mo bagong app kanina? Yung The Voice na. Oh, talaga? App.
Parang pwede kang, para siyang sa, tawag dito, yung sa... Ano yan, gitar? Oo, Guitar Hero. Guitar Hero, parang... Rock band, ganun. Tapos pwede kang kumanta doon. Tapos, parang madedetermine yung score mo doon sa ilang upuan yung magta-turn. Masaya siya. Download niya sa iOS. Saan yung sa pagkakanta ko, paano kung biglang tumakbo yung mga tao? Total feel. Yun lang. Ayun. Anyway, so, ano ba mangyayari today? Episode 70. Ayun nga pala, Ghost Fighter. Sorry. Episode 70, ni-research namin. Ito yung si Eugene ay may nagpapanggap na Alfred. Tapos ang pinaka-goal ni Eugene sa episode na to ay hanapin yung totoong, basically, binugbog niya yung si Alfred kasi fake pala. Hindi ko masyado maalala. Sorry, Trixie. Mas alala niya kaysa sa akin. Hindi ko ano nga pala tong episode na to. Anyway yun. So yun po, episode 17 ng Ghost Fighter. Kung Ghost Fighter po tayo. But anyway, sige. Ano ba mangyayari today? Yan, ang topic natin for today ay... Sir, nabalitaan niyo ba yung... Alam niyo ba yung term na road warrior? Yung nakipagbarilan sa kalsada. Hindi naman. Road warrior or mobile professional. Okay. Ayan, so kung hindi niyo pa narinig yung term na yon, yun yung pag-uusapan natin today. At syempre, kasama natin ngayon ang isang road warrior. Ayan. Road warrior, mobile professional. Ayan, so kasama natin si Mr. Mark Uy. Ayan. Hello, good afternoon sa mga tagapakinig sa DZUP. Yeah, first time mo ba sa radyo? Hindi naman. Pero first time kong magsalita lang kasi tumutugtog lang kami sa radyo. Wow! Dapat pala nagpa-sample tayo. Okay, nice. Sino pa isa natin kasama sa... Kasama pa natin ang isa sa mga... Kadalasan din naman kasama natin. Hindi, kasi may klase kasi siya. May klase kasi siya, kaya siya nawala. Ngayon wala nang pasok. So, balik. Welcome back. Welcome back, si Noel Feria. Magandang hapon. Yan, ayos. Kabalik ka rin. Once every tayong hindi nagkita. Wala kang choice Summer lang. Hindi, schedule mo. Tingnan mo ako. Schedule ko talaga. Meron akong Italakayan time. Diba? Italakayan time. Kaya kayo rin po sa mga nakikinig, schedule nyo rin po. Huwag po kayong magklase ng ganitong kasama nyo sa CRS. Diba? Makinig na lang kayo. Marami pa kayong matututunan. Libre pa. Libre pa. Teka, may YouTube naman so pwedeng ibang oras. But anyway, sige. So, let's talk about mga road warrior. Ano ba ang road warrior? Okay. Ang road warrior basically maraming kung road warrior na term, maraming mga definition. So, actually, ni-research ko rin kasi ako rin, hindi ko rin alam siya. Pero doon, na-discoveryhan ko na ang first na road warrior pala na term ay si Mel Gibson. Yung maalala yung Mad Max 2. 1981 pa yun. So, baka hindi pa kayo, wala pa kayo dito sa mundo. So, road warrior siya. So, ang ginagawa niya, parang nagka-conduct siya ng business sa road. So warfare kasi, syempre, di ba futuristic yun so para siyang mercenary, parang ganun. So may wear siya. So ngayon naman, nung meron ng with the internet, this high-tech na generation, ang ibig sabihin ng road warrior, ang pinaka-general niya is parang yung laging dala yung laptop, laging dala ng dala yung cellphone, tapos dun ginagawa yung normally nagagawa mo sa office or yung sa work mo, ginagawa mo siya anywhere. So, yun yung parang pinaka-basic na definition niya. Pero kung tingnan niyo sa Wikipedia, sinasabi, generally attributed to people who are mostly traveling away from their office or desk, but they need to make heavy use. So, ang operative term is heavy use. Kasi may iba kasi, pupunta lang sa example, Starbucks, cute lang. Hindi yun road warrior. Iba yun sa ginagawa mo. Parang pa-cool lang. Hindi yun. Ano siya parang punta ang tao doon, nagtatrabaho talaga. Para trabaho talaga. Okay. Ayun. Meron akong mga nakikita before, sir, na parang, alam niyo yung mga tutorial sa parang Korean English. Ano yun? Parang nagpapature sila ng English online. Tapos marami akong mga nakikita sa CBTL or kaya sa Starbucks na ganun. Parang may earphone sila, tapos parang nagtuturo sila ng Korean, ay ng English. Parang ganun. Considered road warrior. Ayun, parang ganun na rin. Kasi instead of, meron silang office, may school, or may tutorial center sila, doon na sila sa, kung saan man
pwede. Or kung anong oras man pwede. Para siyang work from home na hindi sa home. work from anywhere. Okay. Si Trixie galing sa booth, sabi niya ginawa daw niya yun, lol. Road warrior ka talaga. Yeah, road warrior. So parang yung idea nun is pwede ka magtrabaho kahit saan mo gusto. Yeah, oo. Sa para kasi siyang logically parang yun na yung nagiging resulta sa evolution ng technology, 'di ba? Dati kasi meron tayong cellphone na parang malaking radyo. Motolite. Tapos naging paliit na, 'di ba? Nanotechnology, everything. Tapos yung mainframe naging mini computer na, naging desktop, tapos ngayon laptop, tablets. So nadadala na siya. Kumbaga. So dati yung term nun, yung mga traditional term ng road warrior is yung mga telecommuters. Ibig sabihin nandun sa bahay lang, nakikon-call lang sa example sa client sa labas, yun. Telecommuting, yun yung road warrior or mobile professional. May alam akong mobile may mobile professional akong alam dati, yung mga sumisigaw ng taho. Ayun. Yung original. Oo ba? Sa paggabi naman balot naman balot. Vendor. Yung may mga daladalang mga baka, tapos meron silang parang malaking caravan. Sa likod wala na nun ngayon eh. Ang hirap meron pa siguro sa may bandang sa mga Bulacan siguro. Wala na sa pwede. Anyway, tamang-tama mag-break muna tayo. Yes. Sige. So, ang oras na po ay 1:15. Ang oras ay hatid sa inyo ng DCUP 1602. Kasapi po kami ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wait, first time mo. So, yung kasali ka, sabay-sabay tayo. Okay. So, sa DCUP 1602, kasali ka! Talakayan. Okay, nagbabalik po kami. So, tuloy po natin ang ating discussion. Tungkol sa? Road warrior. So, basically, pinaka-idea is, kaya mo magtrabaho kahit saan. Yes. Para lahat ng gamit mo nasa backpack mo. Parang ganun. Kahit saan, kahit anong oras. Wow. Kasi nagjo-joke kami, ano ba nakalagay sa card mo? Here's my card. That's office. Anywhere. Anywhere, anytime. Actually, yung sa sinabi ko nga sa talk nung sa Y4IT, parang pinaka-motto ng road warrior kung saan sila, parang the world is your office. Wow. Ibig sabihin, kahit saan pwede kang mag-work. Basta hindi naman kasi ngayon kasi yung mga syempre pipiliin mo rin yung mga projects mo or mga tasks mo na hindi siya bound na kailangan ka doon physically sa isang lugar. So, like example, last month nandun ako sa Bangkok. Pero nakaka-work pa rin ako sa STFAP, sa scholarship sa UP. Okay. Or laging natataon din na kung may ginagawa ako especially sa STFAP, nandun nasa Hong Kong, nasa Vietnam. So, hindi siya nagsa-stop sa akin na hindi ako maka-work dahil wala ako sa UP. Oo nga, okay yun. Parang walang leave, no? Pero hindi ka mag-leave pero nag-work ka pa rin. Nasa Boracay ka, as nag-work ka. As imbis na screensaver, parang desktop mo, baba mo yung laptop mo, kita mo yung wallpaper mo. Totoo, wow, totoo nga. Okay, ayun. So ano bang paano ka naging ganito? Sorry. Why did you choose this particular lifestyle? Kasi syempre kakaiba eh. Yeah. I mean, most people kasi talagang 9 to 5 sa isang opisina. Ikaw talagang malaya kang gumala, pero nagtatrabaho ka pa rin. Ano yung sa'yo? Ano yung nag-inspire sa'yo na wait, before that pala. Sorry, ito muna. Meron po ang question of the day namin, since we're talking about road warrior, kayo rin ba ay road warrior? Nakikinig ba ka ngayon sa Starbucks or sa Rodix? sa Rodix na merong LTE. Yun. So, i-share nyo po sa amin ang inyong road warrior experience on our Facebook page or i-tweet nyo po kami. Paano ba yun? Sa Italakayan page. Yes, at Italakayan. At pwede kayong manalo ng mga prizes. House and lot, daddy po. House and lot ng langgam. yung house and lot, yung lalagyan ng mga gagamba. Tamang-tama, summer. Maraming mga bata sa mga amin naglalaban na ng gagamba. Buhay pa yung mga gagamba pag summer. Actually, may nilundagan siya, tapos panic. Anyway, balik po tayo. So, why? Bakit? I mean, what made you jump into this particular lifestyle? Okay, sige. Before ako sagutin 'yon. Ko lang yung
types ng road warrior or mobile professional kasi para na-preempt actually kanina. So, sa ngayon kasi, pwede kang maging road warrior kahit nandun ka pa rin sa isang company or isang... pwede. Okay. Ang difference lang is, yung work mo, pwede mo siyang gawin kahit wala ka sa office. So, like, di ba, kung may VPN connection ka, may secure shell access ka, or may terminal client ka papunta sa company mo. So pwede yon na kahit nandun ka pa rin sa company, hindi pwede ka pa rin maging road warrior. Meron ding work at home, yung especially yung sa mga stay at home moms or pipilitan lang na nandun sa may extra 4 hours sila sa isang araw, 2 hours. Pwede silang quote-unquote mag-sideline. So kung wala yung anak nila or wala yung nasa trabaho yung yung asawa. So yung work at home and work anywhere. So basically pwede silang mag-work at home pero nabobore sila sa work environment sa home. So labas tulad ko. So gala-gala. So yun yung work anywhere. Okay. So yun. How did I become mobile professional or road warrior? Nung nag-start kasi ako nasa computer center ako for 7 years or more. So that was before that student assistant. So mga more or less 1 decade din ako sa computer center. So I realized na yung work yung way ako mag-work, ayokong masyadong maraming tao, ayokong masyadong nakipag-meeting. Although napipilitan ka, di ba? Kailangan kausapin si president o si vice president, ganun, punta ka doon. Pero as much as possible, gusto ko lang magtago behind the monitor, ganun, di ba? So na-realize ko na doon kahit sa CC kasi may mga tinatawag na mga uwinables. Yung may mga laptop kayo, ganyan. So uwinables. So na-realize ko kaya pala kasi example after mag-overtime kami sa computer center, hindi kami mag-overnight noon kasi pwede pa dati. So example alis ka at 10 o'clock ganyan. So, puntang Starbucks, pwede pa lang mag-work pa rin. Parang gano'n. So, it doesn't stop you. So, parang medyo na-form ko na yung, okay, pwede pa lang ganito. Mag-work pala to. Mag-work pala to. Tapos, yung meron din ako nabasa. Actually, naging parang, parang nagiging book na talaga, manifesto na talaga ng mga road warriors or mga, mobile professionals. Yung 4-hour work week ni Tim Ferriss. So radical talaga siya. Sabi niya pwede kang ma-escape ng 9 to 5 na job or So parang siya nasa isang island siya pero kumikita siya ng malaki. Wow. Okay yun Sabi ko itong gusto ko. Tsaka na-realize ko yung ibang ginagawa ko na i-compartmentalize mo na ang email mo mag-set aside ka lang ng time na hindi ka laging nag-i-email laging kasi nauubos oras mo. Kumbaga parang inaano mo lang yung time mo na isahan lang. So you don't only work hard, you work smart. So when you work smart, konti lang yung gagawin mo, malaki na yung returns. Parang ganun. Okay yun balik ka sa habang interview. Ibang show. Larang show for us. Joke. Pero tell us about that more. Yung, paano yun? I mean, paano yung araw mo? How does your typical day look ganito? Since naka-compartmentalize ka. Parang anong oras ka nagigising? Ganun. Okay, ito rin. Isa reason yan. Isang reason din yan kasi dati, late ako nagigising kasi night person talaga ako. So, really, itong lifestyle, it really suits me kasi kung gusto ko lang, hindi naman kung gusto lang, parang kung gusto ko magpuyat, hanggang ako mag-work, hanggang kahit kinaumagahan na, hindi na ako umuwi. So, ganun ako, yung style ko kung kailangan. So, pero basically, late talaga ako nagigising sa umaga. So, yun, before ako nag-marry, nag-asawa, kahit mga 10 o'clock, doon yung gising ko, kahit 11 o'clock. Pero kailangan, ngayon, medyo earlier, mga 7, or kung maaga siya, like kanina, maaga siya umalis, so 8:30 na ako nagising, parang ganun. So, relatively, I can choose kung kailan ako gigising. So, after that, so, syempre, parang kung ano yung naiwan na house chores, so gagawin mo, ganun. So parang hindi ka nag-rush. Tulad ng iba kung sa dati parang kakagising mo pa lang tapos lalo na pag wala ng oras, wala na, takbo ka na, 'di ba? Kahit lumipad ka, late ka pa rin, 'di ba? So ito relax lang. So kakain ako, pipili ako, so mag-iisip ako. Yun yung problema ko saan ako kakain ngayon? Tapos most likely coffee shop, Starbucks.
So, pagdating sa Starbucks, syempre medyo pagod pa, di laro muna ng Tetris. Ubusin ko muna yung energy ko. Ayan. So, tapos isipin ko muna, sige, ano na nga ulit yung gusto kong project na na ituloy for the day. So ganun, parang ganun siya. Hindi parang in mga 4 hours, mga less than 4 hours to 3 hours usually yung ko, talagang actual work ko. Depende rin kung kailangan talaga until madaling araw yan. Okay. So sporadic siya. Tapos pag anong gagawin mo, let's say natapos ng iyong 4-hour work day. Grabe, nakakaingit. Anong ginagawa mo pag work week? Grabe, wala. Sunugin. So anong mangyayari after? What do you do? I mean, since parang let's say nagising ka ng 10, tapos siguro ayos ka sa bahay, magsa-start ka mag-work ng 1, tapos ka na ng 5. Anong gagawin mo pagkatapos? Maghahanap ng ibang project. Depende. Actually, maganda nga to kasi parang you can choose what you want to do sa spare time mo. Like, pwede kang, sige, talibabat ka with your family back home. Kasi sa province ako, sa Iligan. So. Nanonood ka ng, nakakapag-teleserye ka? Hindi. Hindi naman. TV series lang. Teleserye. Ayun, example yan. So, during yung habit ko sa CC, sa computer center, na dala ko rin na hindi ako nakakain kapag ako mag-isa pag wala akong pinapanood na TV series. So, ibig sabihin, 45 minutes at least yung kain ko. So, relax lang. Anong series? Wala lang, quick lang. Kahit, ano ba ngayon? Arrow, Beauty and the Beast, Scandal. Iba na yan. Game of Thrones, bagong season. Oo nga. So yun, makakapili ako ng kung anong gusto ko. So kasi ako yung tipong tao na hindi ako na-bore ako pag paulit-ulit siya yung ginagawa. Oo, so parang usually mga 3 months enough na yun sa isang project eh. Okay, kung hindi wala na, parang hindi ko na masyadong gagawin. Paglalaruan ko na lang yun. So ganun ako, so maghanap ng ibang project naman. Tapos yung ibang time like nakakatugtog ako kasi may band din ako. Ano po yung band niyo, sir? Tiny Cactus. Tiny Cactus, pakinggan niyo. Pwede nga, magbibigay ako dito ng free, tugtog nila. Sige. So may banda talaga ako na nakakatugtugan ko sina Kichi. So, nag-front ako yun. Tiny Cactus. Hindi, side to side, hindi front. Ay, joke. Pumunta kami Bacolod nung the other year yata. Kichi, Nadal. Tapos with Barbie din sila. Kasi mga grupo nila yun na ng e-heads, yung mga yung mga pedicab yun, nakatugtugan din na. Sige, patugtog natin yan, sir. So parang sa umaga, pwede. In between. Sa umaga, trabaho, pagdating ng hapon, banda na. Kaya pala rockstar at night. yung clicker, ko dati, parang IT consultant by day, tapos parang music hobbyist quote unquote at night or rockstar ko nung weekend. Hindi naman rockstar, aspiring lang. Disillusion lang. May mga kilala nga ako na parang pag nasa office, ewan ko, parang yun nga, sa gabi sila productive. So kunyari, kahit nasa office sila, parang hindi sila makapagtrabaho. Tapos parang ginagawa nila, dinadala lang nila trabaho sa bahay, tapos din sila nagkatrabaho. Mga programmers daw, di ba, mahilig daw paggabi. Sa gabi daw. Actually kasi walang iba eh. Kasi yan parang may ibang tao, like ako, ayaw kong mga distraction. So may tanong, Makoy, paano naman paggawa nito? Ganito. Kailangan itong ganito. So yung momento mo, lalo na kung nagde-develop ka or nagko-code ka, wala na, sira. Ako, mababattery pa ka doon. Kasi parang nasa line of thought ka na, nainit ka na, tapos biglang boom, wala. So na ulit yun, tapos wala na. Oo nga. Diba? Mas gusto mo tuloy-tuloy sa gabi. Yung mga alas 2 ng madaling araw. Yun, yung best time ko. Actually, dati, kahit nung binata pa ako, hindi ako nag-work until 2 a.m. Kasi yun yung pinaka-productive, 2 a.m. to 5 a.m. Kasi kung during the day, mga ilang oras yun, matutumbasan ko yung times 2 yung productivity ko. Kasi so, depende sa personality mo yung pagiging... Pero mapipili mo kasi kung anong oras ka. Pero hindi ka ba nadidistract, kunwari, di ba, since work anywhere siya, hindi ka ba nadidistract sa mga, di ba, sa mga tao sa labas? Ako kasi yung type na, hindi ako nadidistract pag hindi ko kilala, nagsasalita, nag-uusap. Pero pag kilala mo, most likely kakausapin ka. Ayokong minsan porcupine mode ako na parang ayokong pa-disturb. Kahit office mates, ayokong kausapin ako nila Joel, ganyan. May work ganun. So ganun ako. So yun. Wala akong pakialam ko kahit maingay sila, may earphones naman, may songs naman, di ba? Basta wag ka lang istorbohin, okay lang kahit magulo. Okay lang yun. Okay. Sige, break muna tayo. Joy ko naman. Alright, ang oras ay
31 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Tanghali, hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. So DZUP 1602, kasali ka! Talakayan. Ay, nagbabalik po kami. Aba, hindi na si Joy! Surprise! Surprise! Si Joy, nagbago. Si Trixie na po ang kasama natin sa booth for now. Si Joy meron lang si Kaso. So anyway, welcome back po sa mga nakikinig. We're talking about Road Warrior. Road Warrior. May raspiness eh. Sana parang ang bagong henerasyon, Road Warrior. Anyway, so balik tayo. So basically, ikaw na mamimili ng sarili mong oras. Yun yung maganda doon. Yun yung pinaka-advantage sa pagiging kasi 'di ba kung full-time consultant ka na Road Warrior, yun nakakapili ka ng anong gusto mong project, anong gusto mong work. Pag ayaw mo i-turn down mo. Madali lang ba mag-turn down or marami bang mapagkukunan ng racket? Na enough na kaya mong turn down. Kaya yun nga parang back to bakit ako naging ganito. Una hindi to kasalanan. Pero bakit ako kasi nung umalis ako ng UP, parang sabi ko relax muna kasi parang burnt out na ako. Tapos ito siyempre may mga network ka na eh. Parang nalaman na libre na SIM ako eh. Ganyan, baka pwedeng kausapin. So ganoon. So nagpa-pile up yung project. So pag ganun kasi yung principle nun eh. Pag may project ka, manganak yan. So, it's either yung client mo may isip na, kaya niyang gawin. Kung natuwa siya sa work mo, pwede mo bang gawin to ulit or ganito or mayroon akong isa pang ganyan. Tapos i-refer ka niya. So example, may kilala siya na ibang company na nangangailangan. Ay, yung magaling yung So may siya, kumbaga, nagbi-breed talaga siya, nagmo-multiply yung racket mo. Basta galingan mo lang. I like it. Galingan mo lang, yun lang. Okay. Pero parang so for people starting out, kung hindi ganun karami yung contact, saan sila pwedeng humanap ng racket? Kung meron kayong advice about it. Yun, basta start with one project. Tapos basically ganun, tapos kung mo lang parang also yung network, you have to parang build your network also. So sa akin naman, being ilang years na rin sa sa computer center, parang identified na rin na maraming ginagawa. Okay. So yun, may yung suppliers mo, alam mo, yung mga ibang clients or ibang government agencies. So yun nga, parang with your network, doon ka makakahanap talaga ng So you expand also your hindi social network. Your network, yung professional network mo. So recommend. Parang LinkedIn, di ba? Parang LinkedIn, pero in real life talaga. Okay. Pero parang yung so these are real life connections. How about working for people you don't see physically? Oo nga. Paano ba sa abroad yung sa US yung client mo? Paano yun? Parang mabubuhay ka ba with ba yun? Reddit ba yun or something? Ewan ko, yung mga nagtatask online lang, papagawa ng project, but you never met. Odesk yung mga ganong klase. Get a freelancer. Nakabuhay ba yun? Actually, sila talaga yung kumbaga road warrior kasi kasi work at home, work anywhere. Okay naman, basta meron lang level of trust from both ends na yung client natatrust niya yung yung professional yung niya kinukuha niya na gagawin, tapos yung din kami or sa side natin natatrust ba natin na babayaran ba tayo o baka takbuhin natin kaya nga totoo or may ginawa ka pangit tapos hindi ka na binayaran para ayaw namin to pangit kasi ginagamit pala nila so may may discernment din it comes with experience kung alam mo na niloloko lang ako nito okay. May narinig ako dati sa isang Y for IT session na some people, they start out with their work na libre. Okay. Just to get connections. Would you advise that? Would you advise them to do that? Or dapat talaga you know the worth of your work? Or okay lang ba na sa simula, medyo muna, para lang ma-publicize ka, parang gano'n? Siguro kung wala ka pa talagang reputation sa field na yan, so kailangan mo talaga parang, may yun yung sa Predictably Irrational ni Dan Ariely, parang The Power of Free. So pwede yun pero gawin mo siyang as a marketing strategy na lang. Pero sa akin,
yung strategy mo dapat is to build your name muna bago ka kumalas. So example, nandito ka na sa isang field na to as an employee na talaga 9 to 5, 8 to 5 worker. So may ano ka na doon, paglabas mo may value ka na eh. So isa din sa yung example mga ng entrepreneurship, wag mong i-shortchange yung sarili mo. Parang yung value yung yung tawag nito, yung work mo, itaasan mo talaga kung ano yung worth. May yung isang personal na kilala ko, yung nag-design yung behind the yellow cab na logo or ganyan. Okay. Pinoy siya. Ang laki ng niya, sinisingil na sa for logo making. Pero Pinoy parang 'di ba? Sa atin kasi ang dating lalo na pag Pinoy na psyche, parang pag Pinoy low quality or hindi masyadong maganda. So you have to value also your work. Tapos at saka din, sige, tip na lang. So ang pag sabihin ko ibulong mo na lang presyo mo sa sa client mo. Syempre depende sa capacity to pay. Okay. Example kami kung government, may mga projects sa government. Alam mo na maliit, tsaka kawang gawa taga-UP tayo. So, balik sa bayan, di ba? Para sa bayan. Oh my goodness. For the country. So, nandun pa rin nationalism. Pero pag malaki MNC, pagkakitaan mo talaga. For NGO, medyo, tingnan mo rin kung mayamang NGO ba to. So, it really, parang it's really relative. Pero, you should have a basic na parang, parang treatment kung gaano ka valuable ba yung work mo. Or is it worth your time na parang sige, ito bigyan ka ng 2,000 pero gawin mo lahat. So, di ba hindi siya worth eh. So i-appraise mo rin eh. Right. So you have to negotiate or you back out kasi it's not worth your time. Ang pinaka sandata mo is your brain. And your typing speed. At saka syempre ibang skills ka. Example, kung mahina ka sa tawagin ito social skills. Siyempre, kung client mo hindi impress sa'yo, medyo nagsa-stutter ka kasi geeky ka or something. Pero although, people can get away with it. Kaya nga maganda nga na kung ganun ka, kuha ka na ng client na hindi ka nakikita. Okay, online lang. Online god ka lang. So you play to your strengths. Yes. Ganun. Matanong ko to, kasi medyo na-define na natin eh. So, anong mga kailangan kong gamit para mag-work from outside? Mga weapons mo. What are your weapons? Sige, weapons. Siyempre, ang basic mo, yung computing unit mo, yung device. So, depende yan. Example, kung ang ginagawa mo lang ay nag-web, browsing lang and email, and chat. So, pwede ka na mag-tablet or kahit phone lang. Pero kung heavy... Phone lang nag-program ka sa phone? Ay, may time na nag-SSH ako, STFAP, wala akong magagawa. Phone lang yung Okay. Solid. So, depende. Kasi, parang kung, kaya nga, yun nga, kailangan din yung skill na kung techie ka talaga, lahat naman, kahit phone, pwede kang makagawa eh. Pero, syempre, kung gusto mong ease na mabilis, so, yun. Example, kung graphic artist ka, so, kailangan mo malaki-laking screen. Diba? Yung mga MVP na mga 13 inch, 15 to 17, mga ganun. Or, basta ganun siya eh. Depende. So, graphic artist na Road Warrior? May kilala ako. Solid, no? Galing. Ngayon, kung ano gustong bilhin kotse or something. Or sa bahay lang. Nakaban ka lang. So, yun, main computing unit. So, parang pinaka bread and butter mo kung saan. Then, yung mga backup units mo usually. Example, kung may MVP ka, kailangan pa mo ba ng tablet? Depende yan kung So, then phone, backup din. Then, syempre yung power, yung yung power kasi parang fuel eh. Kung wala kang power, paano ka makaka-work, diba? Kailangan mo ng baterya rin. Kailangan mo ng like merong mobile juice pack. So pang extend ng life ng mga ng battery life ng mga gadgets mo. Or kung kung syempre portable yung mga MacBook or something or laptop, kailangan mas matagal yung pipiliin mo yung matagal yung battery life, mga 6 hours or more, di ba? Kung meron man. So, yun yung pinaka-consideration sa mga laging nasa labas. Or at least kung pipiliin nila na place, merong masasaksakan. And dapat di ba, yung mahaba yung extension cord mo. Basta tingnan mo lang yung proximity or gaano ka. May extension cord ka dala. Isa yun, mga kable, mga power.
So, depende rin sa setup eh. Kaya example, kung kung Starbucks lang naman, alam mo na may maraming outlet, okay lang. Pero kung alam mo na ito, isang alam mo na isa lang o dalawa, magdadala ka na nun. So, depende rin. So, sige, go ahead. Naman, di ba syempre kailangan online ka, di ba? Paano yung internet? No, internet. Ayun, isa yun. So, next to power, connectivity. Kung heavy talaga sa yung kailangan mo talaga mo connect. Like, ako kailangan mo connect internally dito. So, you have to ensure na meron ka. It's either, sa akin, meron akong mobile na wifi. Then, may unlimited data ako. So yun yung pinaka-main ko. Kung wala, may free naman na wifi, maghanap ka. Dati nag-start ako na gano'n, na hindi ko pa ma-afford, wala pa masyadong ganung racket na malaki. So, nagde-depend ako sa free na airborne access, na unlimited account or something, or basta makikabit ka lang, mag-wire drive ka. Sige. Basta. Okay. Di ba nakwento na yun before? Yung hahanap ka ng bahay na, actually, yun yung wire driving, or may iba nga, wire walking, wire biking, wire training. May mga ganun. Kasi yung mga password, yung admin 1, 2, 3, 4. Password, oo. Pero hindi ako gumagano na. Hindi na yung ginagawa ngayon kasi nga, dati, ngayon kasi mura na. Pero mura na ngayon kasi internet. So, comparatively, comparably rather, mas konti na yung dati kasi hirap eh. Parang tsaka mabagal, tapos ang mahal. Mahal. Ngayon parang madali na, parang nila. Parang hindi na nadetect. Pero yun nga, if you go to a place, let's say Starbucks, and then you're working there, wala bang complaints? Or have you ever experienced na, ayun, tagal-tagal na. Ako yung may complaints. O payag naman sila sa ganun. Usually may mga taong ganun Actually, magkagandahan kasi sa mga coffee shops ngayon, like Starbucks, customer friendly sila. So they don't make sita like dati. Naging konye. Ngayon okay naman sila kasi alam nila na parang ito returning customer yan. So depende rin eh. So it's part of the parang criteria mo na kung saan ka gustong pumesto. Yung hindi ka naman laging inaasar or inaano na like dati nung college kami, pinapatayan kami ng aircon. Oh my goodness or nilalamigan yung aircon, nilalamigan yung suns. Ay kami, recently lang, yung Starbucks. Ngayon I was asking kung bukas yung Starbucks, di ba, sa Santa Rosa. So pumunta ako, daladala ko nga yung tools ko rin kasi mag-thesis ako kunwari. Tinanong ko kung saan pwedeng mag-plug. Tapos pa siya, si ate sa Starbucks, nag-recommend pa siya ng long-lasting drink na talaga raw mag-boost ng aking productivity. Tapos sabi niya, doon ka sa taas, meron kaming special study table doon with all the plugs there. Tapos meron ka pang view ng labas. Parang, sweet naman ni ate. Thank you. Ate, salamat po. Starbucks, Paseo Santa Rosa. Thank you. Thank you. Teka, break muna tayo. Ito naman, ikaw na. Ako na ulit. Anong oras na? 1:47. Ang oras ay 15 minuto bago mag 2:00. So, diba, iba naman. Nice. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Talakayan. Sorry po, nagkatawanan lang po kami. Road Warrior nga. Tugs. Anyway, some phone-in question. Yes. So, ang tanong from Mike. Hello, Mike. Salamat sa inyong tanong. So, what type of work or project pays the most with least amount of time spent on it? What capabilities are usually required for it? Ano yung pinaka mataas yung bayad na konting kembot lang. Oo. Okay. Sige. Pag so kung sa IT kasi relatively mataas na 'yon. 'Di ba? So all the more kung consultant yung status mo or something. So ano bang mga work ngayon? Yung mga mainit ngayon, depende yung nabanggit ko kanina, it really depends on your client and your market or kung anong type, yung complexity ng job. So kung pumili, so sa client base mo, doon ka na, pipili ka na kung gusto mong malaki, doon sa mga mayayaman talaga, you can charge more. Pero with the same effort, medyo less ma-charge mo sa example government or sa friend mo, ay ang friend rate mo parang magkaibigan naman tayo. Di ba? May ilang percent discount. Di ba? Pero ano pa ba? Yung mga development projects, yun, yung example mga website, it can be as simple as
para pinaka-simple to complex, so ma-rearrange mo 'yon, lalo na pag may hinahanap sila na specific na wala sa iba. You can, yun yung yung niche noon na hindi nakikita normally sa mga off the shelf na yun. Tsaka sa ngayon, like medyo mainit pa rin naman yung mobile development for Android, iOS. So yun, malalaki doon. Depende rin kasi kung kuripot na din yung client mo. Parang ano lang yan eh. So depende. Oh, di ba? $2 lang yan. So dapat yung pipiliin mo yung mga hindi alam yung usually kasi meron kang ma-offer na wala normally, or ganun usually yun eh. Pero between iOS and Android, although, syempre ako, medyo hacker ethic, gano'n. Information is free. Android talagang mas gusto ko. Pero kung gusto mong kumita, iOS yung. So, anong capabilities required? Capabilities? Depende nga eh. Kung na-accumulate mo na skill set ay mas marami, so you can... Kahit sa... usually kasing client parang, paggawa mo to. Kaya mo pa ba to? So, totally iba. So, usually doon ka naman nag-expand eh. Kung kaya man, okay, ganyan. Or kung kung pwede naman... sa akin, yung style ko, gusto kong matutunan yung bagong technology or bagong So, tinatry ko rin habang binabayaran. Pinag-aaralan mo rin. Pero kailangan ma-deliver mo. Yun ang lakas loob lang. Pero kailangan ma-deliver mo. Kasi kung hindi... Wala, patay. Wala, bad-trip ka. Mababadshot ka, mag-blacklist ka pa sa iba. So, ganun siya. So, ano ba yung mga IT jobs? So, like kung nga yung maging project manager, kung all in one, kasi dati yung training namin sa computer center ganun eh. So nung lumabas ako, dati kinasusuklaman namin, pati kontrata kami gumagawa, pati alam mo yun, parang pati pag-train lahat from the budget to the bidding to the design to the development to the training, so to the after sales support, hindi pala sales, yung support lang. Parang na-touch ko yun eh. So, syempre, galit na galit kami dati hindi naman galit, para medyo pero ngayon, na-appreciate ko siya kasi kumbaga, di ko na kailangan masyado yung ibang tao. So, I can quote-unquote monopolize the job na mapapackage ko nga. Ako lang mag-isa niyan, kaya ko na. Parang you're your own boss. Diba? One man team. You are your own boss and you are your own slave. Ay, di ba mahirap yun? Parang kasi tipong kapag freelance ka, di mo pwedeng bitawan yung pagkagising mo, pwedeng trabaho agad, tuloy-tuloy hanggang gabi. Pero talagang ginagawa mo talaga ng panahon para may free time ka parate. Oo, naman. Tsaka, yun na nga, sa akin naman, I live by, parang one project at a time. Okay, tama. Maganda nga yun. Pero ang doon, ang tip ko lang, wag kung gusto mong mga one time, big time, you start small talaga. Yun yung hindi mo ma-reach yung ganung level na malaki agad. You don't expect that. Kailangan doon ka muna sa mga maliliit. So parang i-build mo muna yung reputation mo, tsaka yung ikaw mismo, yung confidence mo na mag-gauge mo na kaya mo ba talaga na ganito. Ang mahal ng bayad sa'yo. Kung hindi mo ma-deliver yan, lagot ka din. Babalik din yan sa'yo. Paano naman yung for example, kung security naman, in terms of security, paano kung mag-work ka sa labas? Ayun. Yun nga. Isa yun sa talaga consideration, lalo na pag marami ka ng gamit at parang kung ma-jackpotan ka ng wala. Isang bag lang. Lahat ng hanap buhay mo yan. So yun, security, yun, unang-una yung mga containers mo, yung bag mo. Yes. So dapat hindi siya, yung iba kung gusto talaga na hindi mabutas, so may mga anti-slash na bag. Slash-proof. Pero mahal yung mga mahal yan. Tapos syempre sa mga pupuntahan mo, ako usually ang gusto ko pinakasulok corner talaga. Na parang hindi ako nakikita ng ibang tao or kung nakikita mo sila or at least ang vantage point ko nakikita ko sila lahat. Or pag example magsi-CR ka, madali mo lang siya makita. Or sabihin mo yung security guard kapag masyadong matao. Manong pwede pa Yun nga rin problema ko dati. Ako usually isa ako. Oo, thesis din ako sa coffee shop. Tapos sobrang nasi-CR na ako. Tapos syempre doon lahat ng laptop mo, lahat mga gamit mo. Tapos parang inisip ko paano ba gagawin ko? Ano nga ba gagawin pag may ganong sitwasyon? Sa akin parang it pays, 'di ba sabi sa ni Mr. Intel parang only the paranoid survive. Kung may kapraningan ka,
most likely, di ba, kailangan planning ka rin Kasi kung hindi, kung ganun-ganun ka lang, mawawala talaga. Tsaka, yun, mental checklist. Pag every time na umaalis ka sa isang lugar, make sure na nakuha mo lahat. Or basta i-double check mo, maiwan mo, tingnan mo yung place mo, ganun. Or every time na may lalapit sa'yo or hindi naman sa pero yung iba, parang tinitreat nila parang suspicious to or something, ganun. Unless kilala mo talaga. Or mga barista or ganun, okay lang. Diba? So, isang tip din, kaibiganin mo yung guard. Kasi parang sila na mismo titingin para sa'yo. Ako mag-isa lang ako So, tsaka nakilala ka na. Tsaka ako hindi ako maalis ng, ang iba kasi, nandun na, nagtatambay na the whole day, kakain, nalabas, iwanan yung gamit. Oh, wow! Yun yung kaya ako yung nagre-reklamo. Kasi ako, pag titiisin ko talaga hanggang magutom, hanggang sa kung Kasi pag gutom na talaga ako, bibili ako sa baba, tapos balikan ko lang. O kung gusto mo talaga ng sa iba kakain, papack up na ako. So na ako mag-work ulit or maghahanap ng iba. Ibang coffee shop. Ayan, so meron pa nga tayong, si Mr. Mike ulit. Meron siyang ilang tips. Siguro road warrior din siya. Ayan. So, una daw, tip well. So, ginagawa niyo ba yun, sir? Yun, mag-tip well daw. Tapos, be polite and gracious to everyone in the establishment. And be clean in your work area. Siyempre, para hindi naman mainis sa mga barista siguro, no? Yeah. Ayan. Ay, isa pang advice quick lang. Paano yung commuting, bawa, syempre, since road warrior ka, gumagalaw ka. So, mapapa-public transportation ka ba? Or, ka ba, napapa-jeep ka, ganun. I mean, or dapat may kotse ka rin kung gagawin mo to. Syempre, nag-start ako, jeep, bus, ganun ako. But tapos, wala lang, kailangan planning ka lang talaga. Okay. So, nung kinukulit ako ng wife ko, kailangan mag-car. So, bumili ako ng car last year. Wow. Kasi, yun talaga pinaka-ultimate na, unless i-carnap na yung wala ka. Pero yun, pinaka talaga, if you can afford the car, or kailangan mo talaga. Kasi, ang dami na, parang hindi na worth yung, di ba, yung kailangan mo magtipid, ang laman ng bag mo ay parang kotse na rin. Di, bumili ka ng kotse. Or, di ba, i-protect mo rin. Kasi yun yung, kumbaga, yun yung sandata mo, doon ka nabubuhay. Kailangan i-protect mo rin. So, yun. Meron din sabi ni Trixie yung yung cable na naglalak ng laptop Ayun, okay, yung mga ganun. Di ba may alarm na? Meron mga ganun. Kaso, yung iba, kung gusto talagang kunin, may nagdadala sila ng may bolt cutter sa Starbucks Isang mall, parang tinitingnan talaga lahat nila ng backpack kasi nangyari talaga na may cable lock sila. Ang dami na nakuhang laptop. Binobolt, may bolt cutter talaga sila. Yun, dapat para pero yun na nga kung may paraan, may gusto, may paraan. Hindi ako ginagawa ko pag gano'n, iniwan ko lang bag lang, pero yung mga valuables ko dinadala ko. Pati sa kasi pa din. Ay, oo nga. Dali mo lang ng laptop mo. CR ka muna. Ako iniiwan ko laptop or tablet. Basta wag lang yung cellphone kasi mas madaling kunin yun Or yung mga laptop, again, guguluhin ko yung table ko. Lahat ng mga connection nandun. So, kung hindi mahablot yan kasi iisa-ihin yan. Bunutin yan So, aside sa pencil mapapansin siya ng guard. Kailangan mabilisan kasi, di ba? So, not worth it. Para spaghetti na tong, di ba? Para ma-reserve daw yung table mo, mag-iwan ka libro. Wala naman magnanakaw ng libro. Tama. Ay, oo, pwede rin yan. Unless maganda yung libro mo. TC wag. Vans, anyway, nakawin talaga yun. Anyway, sige na tayo? Kota na tayo. Ayun. May announcements ba? Sorry. Teka, announcements. Oo nga, announcements. Sige, wait lang. Maraming salamat po ulit. Thank you. Sobra. Babalik ka dito kasi we would like na yung advice mo sa scheduling. Lalo na pag-start ng pagdating ng June, pag sa start ng bagong SEM, di ba, magagawa ng mga schedule ng mga tao, ganyan. Yung time management. Ayun. Actually, kailangan yun. Talaga. Ayan. So, konting announcements lang po. Ayan, so don't let your kids get bored this summer. UP-SITF in cooperation with UP-ITDC is now offering summer courses for kids. Actually, nag-start na yung isang class kanina. So, an exciting summer experience awaits your kids as they dabble in basic programming, be knowledgeable about 3D animation, and more. Ayan, so punta lang po kayo sa UP-ITDC. Pwede kayo mag-email sa info@itdc.up.ph or you can call 920-2080. Yun. Alright. Sige, okay.
Ayan, so hi kina Norb, Sai, Ate Rhea, Aryan, Admin, Content Dev, at sila Kuya Guards. Alright, sige. So, isang oras. Thank you for coming. Enjoy talaga kami. We'll see you soon. Alright. So, Road Warrior lang tayo. Pwede lang. Next time. Alright, sige po. See you next week. Yun na, Italakayan po ito. Bye-bye. Bye.